For today's video ay tatalakayin natin ang iba't ibang kakupalan ng mga tao sa kalsada at yung mga ibang foreigner na pumapasok sa ating bansa. Kung matatandaan natin, nag-viral ang pagmumuka nitong foreigner na ito sa social media dahil sinasabi nga niyang magkakalat daw siya ng HIV sa Pilipinas. Itong video nga ito ay kuha sa BGC sa Taguig, kung saan nag-video nga itong lalaking ito na punong-puno ng chikinini sa kanyang liig kung mapapansin natin, at sinabi nitong magkakalat nga raw siya ng HIV. Panuurin natin ang video ng kupal na ito. GC Manila, let's jackal everybody. Hello my fellow Filipinos, it's me Passport Bro. I'm here to spread HIV. Let's jackal everybody. Kuantangina mo ha. I'm Passport Bro. Let's ho HIV. Let's ho HIV. Jackal everybody. Kuantangina mo. Akala yata niya nakakatuwa itong ginagawa niya, no? Marami na talagang mga foreigner na kupal na pumapasok sa Pilipinas, no? So sana bigyan ng leksyon itong lalaking ito. Sana matulad to kay Vitali na kulong ng 9 months bago i-deport. Para naman ma-realize nila na hindi ganun kadali or hindi basta-basta yung mga consequence na pwede nilang matanggap kapag ganito yung pinaggagawa nila sa loob ng bansa. At ang iba pang mga video na ipapakita ko sa inyo ngayon ay kadalasan na experience ng mga motorista at ng mga kababayan nating commuters kapag pumapasok sila sa trabaho or nasa gitna sila ng kanilang mga biyahe. Panoorin nga natin ang ilan sa mga videong ito. Kasya pa daw! Puno na tong jeep nyo pero pick up pa rin kayo! Nagbayad kami para makaupo ng maayos, hindi para dumikit-dikit parang sardinas! So ito naman na masasabi natin dito, bilang isang commuter, kung nakikita nyo naman yung jeep na puno na, huwag na kayo sumakay. Kung di rin naman kayo nagmamadali, huwag na kayo sumakay. Or kung ayaw nyo ng ganitong siksikan, agahan natin ang pasok para hindi tayo maabala. Para may time tayo maghintay kung yung dadaan ay luwag or hindi kailangan tumayo. Dahil kung ganito, nakasakay na tayo tsaka tayo magsisigaw, sasabihin lang ng mga kasakay natin na bumili ka ng sarili mo sasakyan kung ayaw mo nahihirapan. Ganyan lang kasimple yan. Yung iba, mukha nila nasa kili-kili na ng katabi nila tapos sasabihin nyo kasya pa! Grabe naman kayo! Kuya, lang. Yan mo na. So ito naman, pasaherong ayaw daw magbayad. Ano kaya ang eksena rito? 200 lang yung cash ko dito. Pwede ba Gcash, kuya? Ate, nababasa mo yung sa likod? Hindi po ako tumatanggap ng Gcash. May nakalagay. Yan nga naman, no Gcash payment tapos magbabayad ka ng Gcash. Ano, pilosopo ka lang? Paano po ba yan, kuya? Ang pera namin nandito sa Gcash. Ape, hindi ko na po problema yan. Bakit ganyan kayo nagsabi? So anong gusto nila? Mag-a-adjust driver. Gago talaga itong mga ibang kababayan natin minsan. Dapat kanina pa habang tumatakbo tayo. Akin na 50 yan. So ito naman, ano naman to? Ganyan siya magbenta, 50 pesos ang bote. Ba, mahal naman ang mineral water nito. Hindi ko pa bayaran pa tayo, kaulin natin. Hindi na pwede ibalik yan. Paano hindi naman namin binuksan yan? Hindi ko na yan, hindi ko na yung problema. Babalik na lang. Hindi So may mga ganitong budol no? Kung matatandaan nyo yung sa sesto. Tutusukin niya abot sa iyo tapos hihingan ka ng pera. So parang ganito rin, pag nahawakan mo na yung binebenta nila, bawal mo na isuli, kailangan magbayad ka na agad. bakit? Hindi na pwede ibalik yan. Aba, ayos ka! Hindi, kuya! Kuya naman, saan naman nakakita ng mineral water? 300 ml lang to! Kwenta ako magbenta. Bakit ba? Marunong ka pa sa akin. Ay, Ito naman, sa MRT yata to or LRT na parang pinapausod siya kasi nga may uupo. Itong gagong to, sumakay ng tren, ang laki ng bag, para may maliit na maliit ang dala to. So sana nagtaxi ka na lang para hindi ka nakaabala ng ibang pasahero. huwag na magsigawan. Sino ka? Kuya, uusog lang kayo kasi may bata. Bakit ka lang mo ikaw lang may malasakit? Raulo! Uusog lang po kayo. Hindi naman kayo inaano. Pakialam ko ba sa dala Pakialam ko mo? rin sa'yo! Hindi mo nakikita mabigat yan, gago! Pakialam ko nga sa dala mo. Dala mo ba yan? Bilhin ako. May mga tao na nakahiga, Makapal yung mukha nito eh! Ikaw yun, kuya. Ikaw yun! Makapal daw ang mukha ng kausap niya, siya ang makapal ang mukha. Sinasaway na siya ng mga katabi niya, ayaw pa niyang tumahimik. Kuya. Ikaw yun si Raulo. Pasko, magbabagong taon, hindi kayo respeto na lang ko sa mga, may respeto na lang ko sa mga nakasakay din. Malalaki mong tao, kuya. Umalis ka na dyan! Ako, wag na ate, wag nyo na magsalita lang, wala akong mariresolve yan. Bakit ka talaga, kuya? O talaga, Ihinit ng ulo ni Manong no? kuya. Huwag mo kong tinatakot. Ano mo rin, gago? Ikaw yung unang nagmura sa akin. Wala naman akong pakialam Si sa'yo. Raulo ka! Tsaka nakikipag-usap sa si Raulo!
Kung hindi nyo po kaya lumabas So di raw siya nakikipag-usap sa si Raulo, eh sino mukhang si Raulo dito? po kayo dito. Manahimik nyo kayo. Kuya, ikaw yung salbahe, kuya. Tumayo ako kasi may bata. Panoorin natin So ano naman to? Sinong mali, sabi niya. ito mga boss. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ah, ito, may nakatigil na motor. Ba't siya huminto doon? Diba? Tingnan natin kung anong gagawin niya. Mga boss. Ayun, tinamaan. Agoy, tinamaan yung motorista. Ayun, oh, ang tapang, oh. Pagkadali sa kanya ng sakyan, binato niya ng helmet ba yon? So ito ang mahirap sa ibang motorista, no? Inuunang init ng ulo. So baka sakali naman mga dadaan sa usapan, ang ginawa ay masyado matapang, hinagis ng helmet itong sasakyan. Nagalit, nag-isa ng, ano yung hinagis nun? Aray ko. Ewan ko kung helmet ba yan, basta ang bottom line dito mainit ang ulo nitong lalaki. Wait. So ito naman, ano naman to, may bago na namang sigsikat, bakit kaya? Nagtrabaho ka sa gobyerno. Kahit na. Tarantado ka. Kayo na tong mali. Kayo pa nagagalit. Ikaw mali! Putang ina. Hoy, kuya! Video ka pa lang, video mo. Video mo. Uy, yung kaya. Ikaw yung gago eh. Tarantado ka talaga. Nananakit ka ha. Ah, pulang plaka. Ano bang ibig sabihin ng pulang plaka? So base sa nakita natin parang presidential security group daw yan. Ewan natin kung tama. Paki-comment na lang kung ano ibig sabihin pag ganyang pulang plaka. Medyo mayabang itong si Manong. Siya nang nangunang nanakit. Diba? Una ng plate na. Tarantado ka na dito. Ikaw tatalo. Bago pa. Kasama ko ba ito? Ano? Pag-isag ka na. Ikaw pag-galit. So, siya nangunang manakit. Kaya siya rito ang magiging mali. Nakatigil sila dyan. Kung anong dahilan, hindi natin alam. Umalis na. So ano naman to, kamote rider? Sumisignal na itong malaking sasakyan, parang papasok pa yata sa kanan. Motor na to. Nakita na nag-signal yung pick-up. Overtake pa siya. Dito pa sa may kanan. Kamote talaga. Oh. Eh kung hindi ka mapansin yan, yari ka. Yung mga rider na sanay, sumingit. Handang-handang makipagkita ay kamatayan. So, pag na-aksidente kayo, bahala kayo dyan. Ingat-ingat, lalo na yung mga kababayan natin laging nakamotor. So, kapag ganyan nakita nyo sumisignal na sasakyan, huwag nyong sasalubungin. Kasi pag naipit kayo nyan, syempre, susuot kayo sa ilalim nyan, madadaanan kayo ng gulong. So, pwede kayo mamatay. Sa mga kapwa ko nagmumotor, ingatan po natin sarili natin kasi maliit lang tayo kumpara doon sa mga malalaki. So, ano naman to? Sumuot din sa gilid. Parang e-trike yata to, tsaka bus. So, tingnan natin. Na naman pong electric bike ang ating natunghayan ngayong araw na to. Ayan, inipit niya ang kanyang sarili sa bus. Tangat. So, yan nga, oh. Kaya, hindi nyo rin masisisi minsan, di ba, kung pinagbabawal na sila sa mga national highway. Kasi nga yan, oh. Lalo-lalo ni mga ganyan, wala namang mga lisensya karamihan na nagdadrive ng e-trike. So, hindi sila masyadong aware sa mga rules and regulations, sa mga kalsada, basta lang sila nagdadrive. Kaya, kumbaga dapat talaga ipagbawal sila at ilagay lang sila doon sa mga designated area, hindi yung mga ganyan nakakasabay nila yung mga malaking sasakyan. Katulad nga niyan, naipit sa gilid, oh. Ba't siya pumasok dyan sa gilid? Alam niya na may bus na dadaan dyan, tapos pumasok pa rin siya. Ayan, naipit siya. Kamote rin. Tanga talaga ang putang ina. Dapat talaga bawal na kayo sa kalsada, mga tanga. So ito naman, si ano to si Sese. Nabalita to sa mga TV Patrol. Panoorin natin. Mali lang ma'am, binibidyoan ko lang para matulong ng leksyon. So, ito raw, lalaking to, hindi naman daw yan nag-counterflow, ito naka-tricycle. Kaso, ang violation niya, base doon sa balita, yung ruta ng kanyang tricycle na pumapasada, hindi naman doon sa lugar na yon. So, parang nakasuhan siya doon sa bagay na yon. Tapos, yung lisensya niya paso. So, isa yun sa mga naging issue sa kanya dito kay Sese. Kaya naman, ang ginawa sa kanya ng LTO, in-impound yung kanyang tricycle ngayon at hindi siya nakakapasada sa pansamantala. So, may kasalanan rin talaga itong lalaking nito. Medyo may pagka-coops din. Yan, katulad ng mga iba nating napanood. Nagbayad natin, kanina pa kita tinitingnan.
So ito naman ay istorya ng mga mahilig mag 1, 2, 3. So niya ate, huli ka na, lulusot ka pa talaga, viral ka. So ano bang ginawa niya? Nagbayad ko talaga ako. Simpit na papera ko. Wala lang ako. Yung mga hindi pa po nagbayad dyan, meron pa pong hindi nagbayad dyan. Alam ko po kung sino ang hindi nagbayad. Sige na ho, bayad na po. Bayad na po, huwag nyo na pong hintayin na ituro ko pa. Dahil nakakahiya naman o, iabot nyo na po ng kusa. Wala talaga. Patay mali siya oh. Ito yung nakaputi yung pinaparinggan ni Manong. Tuturo ko na. Alam ko po kung sino po ang hindi nagbayad. Ikaw ate, hindi ka pa nagbayad ate. Kanina pa kita tinitingnan. Kuya, nagbayad ko talaga ako. Simpit na papera ko. Ate, inabot mo lang yun kanina. Yung pera na binigay mo sa akin, inabot mo lang yun. Hindi yun sa'yo. Kuya, bayad talaga ako. Simpit na po yun, kuya. Naku ate, alam ko yung ano. Kaya ako lang sukli sa'yo. Style mo lang yan ate, style mo lang yan. Kuya, wag ka ano, kuya. Binabantayan kita kanina, hindi ka pa nagbabayad. Kaya nagpaparinig ko sa'yo kanina. Sumakay nagbayad ko na ako. Oh, paano kung magbabayad ng 50 pesos? Inabot mo nga lang yung galing yung dulo, di ba? Iba lang naman sa tunay pa lang din sa akin, kuya. Gawain mo na ba yan ate? Gawain mo yan, wala ka pang bayad eh. Kuya, nagbabayad talaga ako. Sasakay pa ako pala ako ng bayan. Ay nako. Sige na. Huwag ka na magbayad. Ang dami pa sinasabi ate. Sige na, baka na ako dito. Sige ate, bala. Maraming ganyan yung kunwari nagbayad, inabot lang nila yung pamasahe ng katabi nila or yung pinasuyo lang sa kanila, sasabihin nila sa kanila. Mga walang konsensya, di ba? So kung wala kayong pamasahe, huwag kayo sumakay. Madali lang naman yun. Or makiusap kayo sa jeepney driver, baka sakaring kaawaan kayo at payaga kayo sumakay kahit libre. Iwasan nating maging sakit ng ulo ng mga motorista, lalong-lalo na ng mga namamasada ng marangal. Kasi nga, kung ganito ang gagawin natin, ay talagang makakarinig tayo. Lalo na't nakita tayo o nahuli tayo na talagang hindi kayo nagbayad. So yun lang, iwasan nating maging kupal sa kalsada man or bilang isang nagmamaneho ng sarili nating sasakyan. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.